Naniniwala ba kayo sa mga nilalang na hindi natin nakikita? Ako kasi noon, to see is to believe ako. Hindi ako naniniwala sa mga aswang, maligno, multo, o kahit engkanto. Laking syudad po kasi ako at wala namang ganoon sa lugar na kinalakihan ko. Pero nang magbakasyon ako sa probinsya ng tita ko, doon nagsimulang magbago ang paniniwala ko at maging ang takbo ng buhay ko. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Bella. 25 anyos pa lamang ako nang mangyari ang karanasan kong ito. At sa kasalukuyan ay 50 anyos na ako at tumandang dalaga. Hindi ko makakalimutan. Araw ng Sabado noon, Disyembre 20. Nang ayain ako ni Jaisa na sumama sa kanya na magbakasyon sa probinsya nila. Bale, pinsan ko po si Jaisa at isa po siyang bakla. Kaya malapit kami sa isa't isa at maraming bagay kaming napagkakasunduan. Jaisa lang kasi ang tawag ko sa kanya, pero ang totoo niyang pangalan ay Jay. Noong una, gusto kong tumanggi dahil tinatamad akong bumiyahe ng malayo at syempre gagastos na naman ako. Pero hindi niya talaga ako tinigilan hanggang sa pumayag na nga ako sa kagustuhan niya. Hindi pa ako nakagawi sa probinsya nila kahit noong namatay si tito. Hindi man lang ako nadalaw noon. Dala na rin sa daming trabaho sa opisina. Habang nag-iimpake kami, kung ano-ano na lang ang ikinikwento sa akin ni Jessa. May dabanggit pa siya tungkol sa mga aswang daw sa probinsya nila at hindi mawawala ang kwento niya na may babae daw na kinuha ng engkanto doon mismo sa sitio nila. Ako naman, puro tawa at irap lang ang nagiging sagot ko. Kaya minsan, sinasamaan na rin niya ako ng tingin. Malay mo magustuhan ka ng engkantong nakatira sa bukid namin. Tiyak yayaman ka, girl. Ay hindi pala, kami ang yayaman kasi ikaw ang kukunin niya. Umahalakhak pa siya pagkatapos nun. Anong pinagsasabi mo dyan? Engkanto ba kamo? Sira, hindi yan sila totoo. At ano, huwag mong sabihin na ipapasok niya ako sa puno. Walang ganun. Mga kwento-kwento lang yan. Anong hindi? Totoo kaya sila? Kahit tanungin mo pa si nanay. May naikwento na nga siya sa amin noon eh. Baka pagbalik mo ng Maynila, magbago ng paniniwala mo. Naggibit-balikat na lang ako at hindi na kinontra pa ang lahat ng sinasabi niya. Dahil alam ko naman na hindi talaga siya magpapatalo. Sumakay kami sa kotse niya at nananatili akong tahimik sa haba ng biyahe namin. Nang maramdaman kong bumibigat na ang mga talukap na mga mata ko, hinayaan ko ang sarili ko na makatulog. Pero nagulat na lang ako nang pagmulat ko ay iba na ang paligid ko. At wala na si Jessa sa tabi ko. Jessa? Jessa? Nasaan ka? Hoy, bakla! Sumagot ka. Huwag mo nga akong tinatakot. Natulog lang ako saglit tapos ganito na. Sumigaw ako ng sumigaw. Pero tila walang nakakarinig sa akin. Noong una, akala ko'y pinagluloko lang ako ni Jessa. Pero naramdaman ko na wala talaga siya. Inilibot ko ang paningin ko at iba't ibang kulay na ng paro-paro ang nahagip ng aking paningin. Para akong nasa gitna ng isang taniman ng mga bulaklak. Nanunuot sa ilong ko ang halimuyak na mga rosas at sampagita na nasa paligid ko. Hindi ko maiwasan na purihin ang lugar. Masarap itong tambayan. Naupo ako sa damuhan at dinama ang dampi ng hangin. Hindi ka nababagay sa lugar na ito. Gumising ka. Teka, sino ka? Nasaan ka ba? Napatayo ako kaagad at naging alerto.
Isang malamig na boses ng lalaki ang narinig ko. Nagpalingalinga ako sa paligid, pero wala akong makita. Subalit pakiramdam ko, nasa malapit lang siya. Kaya lang wala akong makita. Imposible naman na isa sa mga bulaklak ang nagsasalita. Binibini, napakaganda mo. Ngunit mali ang hangaan ka, sapagkat isa kang mortal. Kaya umalis ka na rito. Anong pinagsasabi mo? Sino ka ba? Girl, gumising ka naman. Naliligaw na nga tayo, ang himbing pa rin ang tulog mo. Hoy Bella Mare! Nagulat ako nang marinig ko ang sigaw ni Jessa. At naramdaman ko ang pagkurot niya sa pisngi ko, sabay yugyug sa akin. Nagmulat ako ng mga mata at tinitigan ko siya ng maigi at tumingin din ako sa paligid namin. Napapalibutan kami ng nagtataasang mga puno at halata sa mukha ni Jessa ang pag-aalala. Ano bang nangyari? Nasaan na tayo, Jessa? Kanina pa kita ginigising eh. Ang haba ng tulog mo, girl. Iniwan mo ako sa ere. At kung nasaan tayo, ito. Nawawala tayo. Pabalik-balik na lang tayo sa dinadaanan natin. Ay wait. Hindi kaya naengkanto na tayo? Ay wag naman sana. Panaginip lang pala iyon. Ang alin? Yung mga magagandang bulaklak at mga paro-paro. Hoy Bella, kung nantitrip ka naman, wag naman ngayon. Wag sa lugar na ito. Kumapit si Jessa ng todo sa akin at hinampas-hampas pa ako gamit ang kamay niya na ipinagtataka ko naman. Napaisip tuloy ako kung bakit ganoon ang naging reaksyon niya. Mukha na siyang maiiyak, lalo nang sabihin ko ang tungkol sa panaginip ko at ang lalaking kumausap sa akin. Ayon sa kanya, baka nga naengkanto na kami, kaya hindi niya mahanap ang daanan. Inutusan pa nga niya ako na baliktarin ko daw ang damit na suot ko, pero nakipagtigasan lang ako sa kanya. Muli niyang pinaandar ang kotse at gaya nga ng sabi niya, bumabalik lang din kami sa dinadaanan namin. Upang masiguro namin na totoo nga na pabalik-balik kami, tinalian namin ng panyo ang isang puno doon. Halos manlumo kami pareho nang mulingan namin itong madaanan. Huminto kami saglit at umiyak na nga si Jessa at pinipilit na akong baliktarin ang damit ko. Pero bago ko iyon magawa, may narinig kaming pamilyar na boses sa akin. Naliligaw ba kayo ng daan? Hindi kami kaagad nakasagot sa tanong niya. Nagkatinginan kami saglit ni Jessa at sabay na tumango. Ngumiti siya at tumango sa amin. Matangkad siya, maputi, at werdo ang kulay ng buhok niya. Hindi iyon purong itim, dahil parang mas lamang ang kulay puti at mahaba iyon. Papunta ba kayo sa Sitio Alpas? Oo eh. Alam mo ba ang daan papunta doon? Oo naman. Taga doon ako. Pwede bang makisabay sa inyo? At iyon nga ang nangyari. Nakisabay nga siya sa amin. Sumakay siya at naupo sa likod ko. Sinabi niyang dumiretso lang kami. At laging gulat namin nang maaninag na nga namin ang arko ng baryo nila ng pinsan ko. Kanina kahit anong diretso namin sa daan, bumabalik pa rin kami. Pero mabuti na lang ngayon ay nalampasan namin ang pagsubok na iyon. Napatili si Jessa dahil sa sobrang tuwa. Pero kakaiba ang nararamdaman ko sa mga oras na iyon. Kaya lang nakaramdam ako ng panghihinala sa lalaking nakisakay sa amin. Nang akmang tatanungin ko na sana ang pangalan niya, pagkalingon ko ay nagtaasan kaagad ang mga balahibo ko nang wala akong makitang tao. Nawala siya sa likuran ko na parang hangin.
Hindi ko naman naramdaman na may bumaba at hindi pa kami humihinto simula nang bumiyahe kami ulit. Nang mapansin ni Jessa ang reaksyon ko, lumingon din siya at kaagad na napapreno dahil sa gulat. Napatili ang bakla ng malakas, kaya pinagtinginan kami ng mga tao na nadaanan namin. May isang matandang babayang lumapit sa amin at tinanong kung ano ang nangyari. Nagkwento naman kami, pero sinabi niyang huwag na naming ipagkalat pa ang tungkol sa nangyari. Sobrang naguguluhan talaga ako sa mga panahong iyon. Iyon ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng takot. Hindi sa tao, kundi sa nilalang na nooy hindi ko pinapaniwalaan. Pilitin ko mang isipin na guni-guni lang iyon, pero hindi talaga. Dahil kaming dalawa ni Jessa ang nakasaksi sa pangyayaring iyon. Pagkarating naman namin noon sa bahay nila tita, tahimik kami pareho ni Jessa. At ang tanging naging palusot namin ay napagod kami sa biyahe. Kaya't hindi na nangulit pa si tita. Kaagad niya akong inihati sa kwarto na tutulugan ko. Hindi konkreto ang bahay nila, pero yari iyon sa matibay na kahoy na sa mga panahong iyon, kapag ganoon ang bahay nyo, tinuturing na kayong may kaya sa buhay. Yung bang malaking bahay na kahoy tapos may second floor. Bago pa si tita lumabas sa kwarto ko, may sinabi pa siyang bilin sa akin. Huwag mong bubuksan ang bintanang ito kapag gabi na ha. Huwag mo ring ilulugay ang buhok mong iyan kapag lalabas ka ng bahay. At higit sa lahat, huwag kang kakanta sa gabi. Malinaw ba iyon, Bella? Po, bakit naman po tita? Basta sumunod ka na lang para iyan sa kaligtasan mo, iha. Dahil nahiya na rin naman akong magtanong pa, tumango na lang ako bilang pagsang-ayon. Madilim na nang dumating kami sa kanila. At ang sabi pa nga ni Jessa, iyon ang unang uwi niya na nagabihan siya sa daan. Hindi man ganong malayo ang probinsya nila mula sa Maynila, pero dahil nga naligaw pa kami, natagalan kami bago makarating. Walang naglakas loob sa amin na ikwento kay tita ang totoong nangyari kanina sa daan. Kahit si Jessa ay naging tikom ang bibig. Pagkatapos naman namin noon na kumain, ay dumiretso na ulit ako sa silid ko. Subalit, hindi ko talaga maiwasan na hindi buksan ang bintana. Pakaramdam ko kasi, parang inuutusan talaga ako ng utak ko na buksan ko iyon. At isa pa, medyo mainit din talaga sa loob. Ewan ko ba kung bakit yun ang naramdaman ko. Samantalang ang mga kasama ko sa bahay naman, sila tita, ay lamig na lamig sila. At nang binuksan ko nga naman ito, ay napanganga ako sa nasilayan ko. Mula sa malayo, tanaw ko ang isang puno na pinalilibutan ng maraming alitaptap. Naaliw akong panoorin sila hanggang sa hindi ko na pala namalayan na nakatulog na ako habang nakabukas lang ang bintana. Pagkagising ko sa umaga, nagulat na lang ako nang makita ko ang isang pulang bulaklak na nakapatong sa mesa, malapit sa kama na hinihigaan ko. Napakunot na ako at pinilit na inalala kung nandoon ba iyon bago pa ako makatulog. Pero nang maalala kong malinis ang mesa bago ako natulog, nagsitayuan ng mga balahibo ko at kaagad na isinara ang bintana. Dali-dali akong lumabas at naabutan ko sina tita at Jessa sa sala na may kausap na lalaki. Oh Bella, mabuti at gising ka na. Si Maximo nga pala. Siya ang kapitbahay namin na ubod ng bait. Siya ang nagbigay sa amin ng puhunan para sa babuyan. At marami na rin siyang natulungan dito sa sityo namin. Ma'am Maximo, siya nga pala si Bella. Ang pamangkin ko na galing pa sa Maynila.
Nang magtama ang mga mata namin ng lalaking tinatawag nilang Maximo, may naalala akong kamukha niya. Pero alam ko naman na hindi siya ayon. Nginitaan ko na lamang siya at naupo sa tabi ni Jessa. Si Jessa naman ay halata ang kilig nito. Nagpapakyut pa nga siya kay Maximo. Nang paalis na si Maximo, ay pinasadahan pa ako nito ng tingin at muling ngumiti. Kakaiba ang naging dulot nito sa akin. Hindi kilig, kundi kilabot na hindi ko maipaliwanag. Nananatili lang akong tahimik at itinutuon na lang sa mga dala kong libro ang buong atensyon ko. Makalipas sa mga oras, hapon na noon ang yayain ako ni Jessa na mamasyal sa bukid nila. Marami daw silang tanim na prutas. At dahil mahilig ako sa prutas, excited akong sumama sa kanya. Wala si tita dahil namamalengke na ng ihahanda niya sa Pasko. Kaya malaya kaming nakapamasyal ni Jessa. Habang naglalakad kami, ay tsaka ko lang naalala ang bili ni tita na huwag akong lumabas na nakalugay ang buhok ko. Pero dahil tinamad na akong bumalik para kunin ang ipit ko, mas minabuti ko na lang na magpatuloy. Pagkarating namin sa bukid nila, doon ko nakita ng malapitan ang punong naaaninag ko noong gabi. Sobrang laki nito at hindi ko matukoy kung anong klaseng puno iyon. Nagpaalam naman saglit si Jessa na gagawi siya sa mga taniman ng talong. Kaya naiwan ako malapit sa puno. Humahakbang ako papalapit dito. Nang malapit na ako, biglang may nagsalita sa likuran ko. Anong ginagawa mo dito? Umuwi ka na. Hindi ka dapat nagpupunta dito. Ikaw? Bakit ka nandito? Anong klaseng nilalang ka ba ha? Akala mo nakakalimutan ko na ang ginawa mo kahapon? Bakit bigla ka nalang nawala? Huwag ka sanang matakot sa akin. Isa akong nilalang na hindi mo aakalaing nabubuhay dito sa mundo niyo. Bella, kailangan mo nang lisanin ang probinsyang ito. Bumalik ka sa pinanggagalingan mo. Ano bang pinagsasabi mo? At bakit naman kita susundin? Bella, sinong kausap mo? Bakit nagsasalita ka diyang mag-isa? Nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi ni Jessa. Nang lingunin ko ang lugar kung saan nakatayo ang lalaki, wala na siya. Hinata ko si Jessa at nauna na akong tumakbo pa uwi ng bahay nila. Pagkarating namin doon ko lang sinabi sa kanya ang totoong nangyari. Sobrang lakas noon ng kabog ng dibdib ko. Pakiramdam ko, nangihina ang mga tuhod ko. Doon ko naisip na baka nga totoo ang mga engkanto. At engkanto ang lalaking iyon. Kinagabihan noon ay namalayan ko na lang ang sarili ko na nasa labas at naglalakad ng walang tsinelas. Medyo madilim pa naman sa labas, kaya sinubukan kong humakbang pabalik. Kaya lang, parang wala sa kontrol ang mga paa ko. Nagulat naman ako nang makita ko si Maximo na papalapit sa akin. Hi Bella. Mabuti at naabutan kita dito sa labas. Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Gusto kita at gusto sana kitang ligawan. Hinawakan niya ako sa kamay ko at dahil sa gulat ay inalis ko iyon kaagad at umatras ako palayo sa kanya. Ganon talaga pag virgin, no? Ang ngiti niya ay biglang naging ngisi, kaya mas lalo akong kinabahan. Humakbang siya papalapit lalo sa akin, pero bigla ang humangin at lumamig ang paligid. Natigilan siya kaya nagmadali akong tumakbo papasok sa bahay at diretso ako sa kwarto. Indala ko ang pinto pati na rin ang bintana. Nanginginig ako sa takot at napayakap na lang ako sa mga tuhod ko. Hindi ko talaga maalala
kung paano ako nakalabas ng kwarto ko at paanong naroon din si Maximo. At ang sabi ni tita, mabait siya. Pero bakit mukhang hindi naman? Hindi kaya isa din siyang engkanto? Sinabi niyang gusto niya ako. Hindi kaya siya ang naglagay ng pulang rosas dito sa mesa ko? Kinilabutan ako sa mga naiisip ko na mga oras na iyon. Halos hindi ako makatulog ng gabing iyon. Kinaumagahan, nabalitaan ko na maaga pa raw na umalis si Maximo at ibinebenta na nito ang kanyang bahay. At ayon pa kay tita, parang biglaan lang daw ang desisyon niyang iyon. Medyo nakahinga naman ako ng maluwag dahil pagkatapos ng nangyari, hindi ko alam kung paano ko pa siya haharapin. Pero kahit umalis na siya, naroon pa rin ang takot sa dibdib ko. Ikunento ko kay Jessa ang nangyari. Subalit hindi niya ako pinapaniwalaan. Sinabi pa niyang baka raw talagang pinagpapantasyan ko si Maximo. Kaya na naginip ako ng ganon. Pero sinabi ko na lang din na baka nga nananaginip lang talaga ako nun. Pero ang totoo, sumama ang loob ko sa kanya. At dahil sumama ang loob ko sa kanya, lumabas ako ng bahay nila na hindi man lang nagpapaalam. Dumiretso ako sa bukid at pumitas ng bayabas, tsaka naupo sa lilim ng puno. Panay reklamo ako pero natigilan ako nang makarinig ako ng mga yapak papalapit sa kinaroroonan ko. Ikaw na ba iyan, lalaking kabuti? Anong kabuti? Ay anak ng tipaklong, ikaw nga. Saan ka ba nakatira at bakit bigla-bigla ka na lang sumusulpot at naglalaho? Hindi na iyon mahalaga. Ikaw, bakit nandito ka na naman? Hindi ba sabi ko sa'yo, bumalik ka na sa lugar mo? Nagbabakasyon ako dito. Bakit mo ba ako pinipilit na umalis na? Sa'yo ba ang lugar na ito? Maganda ka at hindi malabong isunod niyang kunin ang kaluluwa mo. Natahimik ako dahil sa sinabi niya. Parang babala iyon pero hindi ko maintindihan. Gwapo siya at kahit werdo siya, sa tuwing tumititig ako sa mga mata niya, hindi ko maiwasan na humanga sa kanya. Kakaiba ang dating niya. Kakaibang kakaiba sa normal na tao. Napaka-werdo mo naman. Ano bang pangalan mo? Usilan ang pangalan ko. Isa akong engkanto na nabubuhay ng matagal ng panahon. Napatayo ako na nanlalaki ang mga mata. Pinagpawisan ako ng malamig at tila naging tuod na ang mga paa ko. Ngumiti siya at maya-maya ay pinagtawanan ako. Natatakot ka ba sa akin? Huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan. Pinapangako kong ako ang poprotekta sa iyo hanggat narito ka. Yun ay kung makikipagkaibigan ka sa akin. Kaibigan? Isang tao at engkanto? O siya, sige na nga. Hindi ka naman nananakit. Tama ba? Bakit naman kita sasaktan? Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo. Binibining Bella. Matapos ang usapan naming iyon, unti-unti akong naging komportable sa kanya. Ipinasyal niya ako at kahit alam ko nang hindi siya normal, sumama pa rin ako ng walang alinlangan. Marami siyang naging kwento at sobrang saya niyang kasama. Napaka-gentleman niya at maalaga. Iyon pa naman ang karakter na hinahanap ko sa isang lalaki. Kaya lang, engkanto siya. Hindi ko inasahan na sa bakasyong iyon, makakakilala ako ng kagaya niya. Lumipas ang 2 araw na lagi akong pumupuslit para lang makita at makasama siya, lalo na kapag gabi.
Nadala na rin niya ako sa mundo nila. Ipinasyal sa hardin nila na sobrang ganda at napakabango ng buong lugar. May mga pagkain pa siyang ipinakita sa akin. Kagaya na lang ng itim na prutas at kanin. Na kapag kinain daw ng kagaya kong mortal na tao, ay hindi na makakaalis pa sa lugar nila. Pakiramdam ko tuloy para akong gising na nananaginip. Sa ilang araw na lagi kaming magkasama ni Oslan, unti-unting nahulog ang loob ko sa kanya. Kahit pa alam ko na bawal. Isang gabi, nakahiga kami pareho sa damuhan habang pinagmamasdan ang mga alitap-tap. Ang ilan ay inutusan pa nga niya na bumuo ng iba't ibang hugis. At ang huli ay naporma sila bilang isang hugis puso. Napatingin ako sa kanya at nakatingin na pala siya sa akin. Ilang segundo kaming nagkatitigan at dahan-dahang lumapit sa mukha ko ang mukha niya. Pero bigla siyang natigilan at umatras. Pasensya na, Bella. Alam kong bawal, pero hindi ko gustong ilihim sa'yo ang totoong nararamdaman ko. Minamahal na kita. Dahil sa pagtatapat niya, nagtapat na rin ako ng totoo kong nararamdaman sa kanya. Sobrang saya ang naramdaman ko ng mga oras na yon. Pakaramdam ko, lumulutang ako sa mga ulap at gusto kong ihinto ang oras ng pansamantala. Hindi man lang sumagi sa isip ko na may hangganan din iyon. Sa sumunod na araw, biglang nagbago ang isip niya. Sinabi niyang hindi talaga kami pwede para sa isa't isa. Ako ay para sa tao lang at hindi kami pwede. Sinabi ko na handa akong harapin ang mga kapalit ng pagmamahala naming iyon. Subalit, tumanggi siyang ipaglaban ang pag-ibig namin sa isa't isa. Sobrang nalungkot ako ng sumunod na mga gabi. Bigla na lang siyang hindi nagpakita pa sa akin. Sa wari ko'y iniiwasan na niya talaga ako. Sobrang bigat no ng dibdib ko. Mahirap para sa akin dahil siya ang unang lalaking inibig ko at ang unang lalaking iniyakan ko. Gabi-gabi akong umiiyak. Nagmamakaawa na kausapin niya man lang ako. Pero hindi na talaga siya nagbaramdam. Bago ang Noche Buena ng Kapaskuhan, tinanong ako ni tita kung ayos lang ba ako. Dahil napansin niya pala na ang laki na ng eye bags ko. Inasar pa nga ako ni Jessa, nakako. Baka na broken hearted ako sa pag-alis ni Maximo. Hindi ko sinabi sa kanila ang totoo. Gumawa lang ako ng alibay. Dahil natatakot ako na baka pagtawanan lang nila ako. Lalo na ni Jessa. Sinabi ko na lang na namimiss ko ang pamilya ko dahil unang Pasko na hindi ko sila makakasama. Subalit sa gabi ng Disyembre 24, bigla akong nakaramdam ng sobrang panghihina. Hindi ako nakalabas ng bahay dahil halos pag-upo ay wala akong lakas upang magawa yon. Bigla ring kumati ang liig ko. Sumunod ang mga balikat at hita ko. At ilang oras lang ang itinagal. Buong katawan ko na ang nangangati. Hindi ko sana gustong ipaalam sa kanila ang kalagayan ko. Pero pumasok si Jessa sa kwarto ko at umili pa ito nang makita ang sitwasyon ko. Kaagad naman na sumunod si tita at nabitawan pa niya ang dala niyang sandok nang mapatingin siya sa akin. Tinanong ako ni tita kung may nakain ba daw ako na kakaiba. Panailing lang ako noon at hindi makapagsalita. Sa gabi ding iyon, umalis si tita at pagdating niya ay kasama na niya ang isang albularya. Kung ano-ano ang ginawa nito sa akin. May mga ipinahid siya at ipinainom sa akin. Tapos may sinasabi na hindi ko maintindihan. Medyo nanibago ako sa ganong paraan ng panggagamot dahil unang beses ko palang iyon na naranasan. Ang huli niyang ginawa ay ang pagtatawas na tinatawag nila
Tapos sabi niya, naingkanto daw ako. At ayon pa sa kanya, may nagkakagusto sa akin na engkantong itim at balak nitong kunin ang kaluluwa ko. Hindi kaagad ako naniwala sa sinabi niya dahil malabong si Uzlan ang may kagagawa nun sa akin dahil siya mismo ang umiiwas sa akin. Gusto ko pa sanang magkwento sa kanila. Kaso pakiramdam ko, nawalan na rin ako ng boses. Nakatitig lang ako sa kanila at si Jess ay umiiyak na dahil sa sobrang awa sa akin. Nagpatuloy ang albularya sa orasyon niya. Pero nagulat kami nang ang albularya ay biglang natumba at maya-maya ay sinabing, malakas daw ang engkanto na may gawa nun sa akin. At hindi lang isang presensya ang nararamdaman niya, kaya masyado siyang nanghihina. Bella, magtapat ka nga. May hindi ka ba sinasabi sa amin ha? Tanong ni tita. Napatitig lang ako kay tita at saka inilipat ko ang tingin kay Jessa. Nay, may nakasakay sa amin noon na bigla na lang nawala. Pakiramdam ko, isa siyang engkanto at itong si Bella. Minsan, nahuhuli ko siyang nagsasalitang mag-isa. Naku, masama ito. Anong gagawin natin? Nananatili akong nakikinig sa usapan nila. Gusto ko mang magkwento ay hindi ko magawa. Medyo nagsisisi ako na sumama pa ako kay Jessa na magbakasyon. Pero magsisi man ako, wala na akong magagawa pa. Nang lumalalim na ang gabi, medyo magkakagulo na at may putukan na sa iba't ibang bahagi ng barangay. Ako naman mas lalong nakaramdam ng panghihina. Bumigat ang talukap ng mga mata ko at nakatulog ako. Akala ko makakapagpahinga ako. Pero napunta na pala ako sa ibang mundo at mas nakakatakot dahil hindi si Uzlan ang bumungad sa akin, kundi si Maximo. Ngayon, akin ka na, Bella. Akala mo ba matatakasan mo na ako? Anong lugar ito? Bakit ako nandito? Nakakakilabot ang buong lugar. Ang mga halaman sa paligid ay walang mga buhay. Madilim din ang paligid at ang itsura ni Maximo ay kakaiba. Humahalakhak siya maya't maya na parang demonyo. At saka lumapit sa akin. Nagkamali ka sa binastos mo, Bella. Akala mo ba kaya kang protektahan ni Uzlan? Takot iyon na maparusahan, kaya't hindi siya susuway kay ama. Wala akong ginawang masama sa iyo. At bakit kilala mo si Uzlan? Ikaw pa lang ang babaeng tumanggi sa akin. Pero ngayon, sisiguraduhin kong akin ka. At si Uzlan, sumama ka sa akin nang malaman mo ang lahat. Hinila niya ako hanggang sa tumigil siya sa harap ng isang mesa. Kumuha siya ng mansanas na kulay itim at ibinigay sa akin. Inutusan niya akong kainin ito. Kapalit daw ng buhay ni Tita at Jessa. Parang tumigil ang mundo ko ng mga sandaling iyon. Nakapag-isip-isip ako na kung kakainin ko iyon, habang buhay na akong makukulong sa mundo nila. Buti sana kung si Uzlan siya ay ayos lang. Pero siya na demonyo, hindi maaari iyon. Itinapon ko ang mansanas at matapang ko siyang hinarap. Hindi ko ipinaramdam sa kanya na natatakot ako. Kitang-kita ko ang galit niya. Naanimoy umaapoy ang kanyang mga mata habang nakatitig sa akin. Nang balak na niya sana akong saktan, pero para akong unti-unting hinihigop ng kung anong malakas na enerhiya. Pagkamulat ko ng mga mata, nakita ko si Uzlan na nasa tabi ko. Nakahawak siya sa ulo ko, kaya kaagad na napangiti ako at sinubukan kong bumangon. Gusto ko siyang yakapin at kausapin,
Marami akong katanungan sa kanya. Nay, gising na si Bella. Dahil sa sigaw ni Jessa, napalingon ako sa gawin nila tita at paglingon ko kay Uslan, wala na naman ito. Napabuntong hininga na lang ako at bumalik sa paghiga. Buong akala ko ay mananatili na siya sa tabi ko. Pero umalis na naman siya nang hindi man lang ako kinakausap. Nang batiin ako nila tita, tsaka lang ako napatingin sa orasan. Paskong Pasko. Pero masama ang lagay ko. Pinakain ako nila tita at sobrang natuwa sila nang mapansin na parang umayos-ayos na raw ang lagay ko. Sobra akong gutom na gutom nun. Kumain nga ako ng marami dahil sa nakaramdam ako ng sobrang gutom. Pero na maalala ko ang itim na mansanas na ibinibigay sa akin ni Maximo, natigil ako saglit sa pagkain. Tinanong ko si tita kung gaano nila kakilala si Maximo. Ayon sa kanya, bagong salta lang daw iyon sa sityo nila. Pero dahil mapera ito, minahal ito kaagad ng mga tao. Matulungin daw ito at nagpapautang ng walang tubo. Hindi naman nakakapagtaka kung bakit siya may pera. Iyon ay dahil isa siyang engkanto. Pinaglaruan kayo ng engkantong iyon. Siya ang may kagagawan nito sa akin. Wika ko habang nakakuyom ang kamao. Ano? Siya ang engkanto? Pero, yung nakisakay sa atin, engkanto yun, di ba? Teka lang, girl. Paano naging engkanto si Maximo? Mabait si Uslan. At sa tingin ko, siyang tumulong sa akin sa paggamot. Naikwento ko na sa iyo ang tungkol kay Maximo, pero hindi mo ko pinapaniwalaan nun. Nagustuhan niya ako at gusto niyang kunin ang kaluluwa ko. Natahimik sila ni tita at parehong napabuntong hininga. Nagsimula si tita na magkwento. Ayon pa sa kanya, may kaibigan daw siya noong kabataan pa nila. Maganda daw ang kaibigan niyang iyon. Maputi, maganda ang pangangatawan. Mahaba ang buhok at sobrang tahimik. Mas gustong madalas na mapag-isa. Madalas daw iyang tumatambay sa ilog malapit sa bukid nila tita. Ilang buwan pa raw ang lumipas. Nabaliw daw ang kaibigan niya at sinasabing may palasyo daw na malapit sa ilog at doon na raw siya titira. Dinala iyon sa ospital at pinatignan sa psychiatrist, pero hindi nila iyon magamot. Hanggang sa dumating ang araw na nagbunta daw iyon ulit sa ilog at hindi na nakabalik pa sa kanila. Hinanap siya ng mga pulis. Pinasisid din ng ilog dahil nagbabagakasakali ang mga magulang niya na baka nalunod ito. Pero wala silang bangkay na nakita. Pero pagkalipas ng ilang araw, simula nang mawala siya. Biglang sunod-sunod ang swerte sa pamilya nila hanggang sa yumaman sila at lumipat na sa syudad. Dagdag pa ni tita, simula noon, naniwala ang mga tao na engkanto ang kumuha sa babaeng iyon. At ang engkanto ang may kagagawan sa pagyaman ng pamilya. Parang iyon ang naging kapalit ng dalaga. Nang marinig ko iyon, halos hindi ako makapagsalita. Nananatili akong tahimik ng ilang minuto bago tuluyang naglakas ng loob na sabihin ang tungkol sa amin ni Uslan. Tita, pakiramdam ko po, matutulad yata ako sa kaibigan mo. Umibig ako sa isang engkanto kaya lang. Aba, sinasabi ko na nga bang gusto mo si Maximo? Sira, hindi si Maximo ang tinutukoy ko, kundi si Uslan. Napakabuti niya kasi. Hindi yan maaari, Bella. Hindi ka pwedeng magmahal ng kagaya nila. Magkaiba ang mundo nyo. Mahihirapan lang kayo pareho. Nasaktan ako sa sinabi ni tita. Pero napagtanto ko rin naman na tama siya. Kinabukasan ay bumalik ang albularya at nag-orasyon ulit. Sinabi niya sa akin na
Lagi ko daw isuot ang medalyon na bigay niya para hindi ako malapitan ng mga ibang nilalang. Sinunod ko naman ang bili niya at laging nasa tabi ko nun si Jessa. Sa kwarto na rin siya natutulog. Kahit pagligo ko, nakabantay pa siya sa labas ng pinto. Unti-unting umayos na ang lagay ng balat ko at bumalik na rin ang lakas ko. Isang gabi, habang natutulog ako, naririnig ko ang boses ni Uslan. Kumakanta siya pero iba ang lingwaheng gamit niya. Pagmulat ko ng mata, nakita ko siyang nakatayo at nakangiti sa akin. Masaya akong makita kang muli, mahal kong Bella. Patawad kung hindi kita kaagad na protektahan laban kay Maximo. Si Maximo ay ang kapatid kong masama. Maraming babae na siyang binibiktima. Isa na doon ang iniibig ko na si Rosa. Madali niyang napaibig si Rosa at wala akong nagawa upang pigilan siya na kunin ang kaluluwa ni Rosa. Naduwag din akong labanan siya. Natakot akong maparusahan. Pero nang makita kita, pagkaramdam ko, bigla akong lumakas at nagkaroon ng rason para lumaban. Huwag kang mag-alala, Bella. Ligtas ka na. Napatay ko na si Maximo. Uslan, maraming salamat sa iyo. Pero pinatay mo ang kapatid mo nang dahil lang sa akin. Ang pagmamahal ko sa iyo ay mas higit pa sa buhay ko. Sa paraang iyon ko lamang maipaparamdam sa iyo na tunay kitang iniibig. Pero ang pagmamahala natin ay walang magandang patutunguhan. Sapagkat tao ka at isa akong engkanto. Pero masaya pa rin ako na nakilala kita. Siguro, ito na ang huling pagkikita natin. Hiniling ko lang kay Ama na payagan pa niya akong magpaalam sa iyo bago ko harapin ang kaparusahan ko. Teka, anong parusa ang haharapin mo? Pagkatapos ba niyan, magiging ayos ka lang ba? Uslan, baka naman pwedeng maging magkaibigan tayo. Kahit kaibigan na lang. Ngumiti lang si Uslan. At niyakap ako sabay bulong na kamatayan ang kaparusahan na ipapataw sa kanya. Sinabi pa niyang mahal na mahal niya ako at hanggang sa kabilang buhay, mamahalin niya pa rin ako. Napaiyak ako at kahit hanggang sa pagmulat ng mga mata ko, ay may luha pa rin ito. Nagising si Jessa at kinausap ako. Ikunento ko naman sa kanya ang lahat at pati na rin siya ay naiyak. Sobrang nasaktan talaga ako sa nalaman ko. Handa siyang isakripisyo ang buhay niya para lang sa akin. Kakaiba pala magmahal ang isang engkanto at grabe din ang naging tama ko sa kanya. At isa lang ang nagustuhan ko din sa kanya ay may isang salita siya. Kinaumagahan, pagkagising ko ay may nakita akong gintong Maria sa ilalim ng unan ko. Tinanong ko si Jessa kung sa kanya iyon. Ang sabi niya lang ay baka bigay daw ng engkanto kaya itago ko lang. Sinunod ko na lang ang sinabi niya. Bago kami nagbalak na bumalik sa syudad, ay isinama muna nila ako mamasyal sa kalapit na sityo nila. Nag-enjoy naman ako, lalo na't kalog si Jessa. Kaya pansamantalang nawala sa isip ko ang mga nangyari. Pagkabalik namin ng Maynila, bumalik sa dati ang takbo ng buhay ko. Pero hindi nawala sa isip at puso ko si Uslan. Lumipas ang ilang buwan, napromote ako sa trabaho at sunod-sunod na swerte ang dumating sa buhay ko. Maraming nagbalak na manligaw sa akin pero mas pinili kong tumanda na dalaga.
Nag-ampon na lang ako ng bata na kadugo ko lang din at siya ang nagsisilbing anak ko. Siya pa rin ang kasama ko hanggang ngayon at naikwento ko rin sa kanya ang mga naging karanasan ko noon. Totoo ang mga engkanto. Minsan umahalo talaga sila sa mga tao. Minsan, hindi lang natin sila napapansin. Muli, ako po si Bella, ang babaeng umibig sa isang engkanto. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig at hindi nakakalimot mag-subscribe sa ating channel. Ingat kayo palagi at huwag kalimutan mag-pandesal.